mula Batangas. At nakita rin po yung kanyang pag-uulat sa ating kung yung ginagawa ng Panginoon sa dito sa kabundukan. Ngayon po ay kasama din natin si Pastor Ray Grandeles para sa inyong kalaman. Kasama. Siya po yung ating kasama na nagpasimula po tayo ng Faith Community Church. Okay? Iba-iba yung pangalan. History pastor po siya. Siya yung ating pastor. Siya po yung una nating pastor. Na po yung assistant niya. Kaya nag-iwan ako po sa po at tayo po ay nagpatuloy. But we are so grateful na nakasama natin siya. Si Joshua, hindi ko na nakilala natin. Ibang-iba na. Para si Steven Sigan. So, natutuwa tayo na makita yung ating mga kasama. At hindi sa yung kanyang bisita later on na pakilala ito ni Pastor. So, nagagalak po tayo na makasama talaga yung ating mga kapatiran, manggagawa sa Panginoon. And I hope yung mga young people na tayo magkakasama rin ngayon sana sa paglaki nyo. Sama-sama pa rin kayo nagpupuri sa Panginoon. Alam nyo, ang ino-offer na sa atin ay hindi lang yung masarang buhay dito sa mundo, hindi yung buhay na managan. Okay? So, tandaan natin, malapit na yung inaalala natin yung mga namatay na, di ba? And wish nila na pumunta sila sa langit. At yung iba ina-assume nila na sa langit, baka hindi naman tiyak sila. Pero alam nyo, sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. At ang mensahe ng Panginoon, kaya po tayo nagdiriwang every Sunday kasi nabuhay na muli si Jesus Christ on Sunday. So ito, pinapakita niya na napakahalaga ng araw na ito sa pagpapagpagumpayan niya sa pantayan sa kinakatakutan ng maraming tao. Kaya I hope na this Sunday, we really celebrate and worship God dahil sa victory na binigay niya. Also, hindi lang yun, alam natin, walang religion, walang religious leader na nakagawa ng kanyang nagawa sa pagbuhay ng mundo. Kaya sa araw na ito, piliin natin ng Diyos sa buhay ng ating Pastor Ronnie. Ipitan kita sa kasal sa ating ito. Anyway, si Pastor Ronnie na po ang ating administrative senior pastor namin sa sulod. Kasi sinas na po yung Pastor Ray ang ako. Ito ang ako napapakataan. Sige, pagkilala kami ng buhay. Sige, Pastor. Good morning. Muli, isang pribilehiyo na makatayo sa inyong harapan at tunay nga na napakabuti ng Diyos dahil nakita ko ulit ang matagal ng pastor na siya pang nagkasal sa amin noon. Sila ni Pastor Ray. At hindi ko tanda ko ilang taon na nakalipas. Pero salamat sa Diyos at muli ay nakadaupang palad siya, malakas pa. Nung kailan yun nakita ko sa Facebook, nag-alala kami dahil may kala namin ay ampute. Pero tuloy ng Diyos, ano lang pala yun, ano tawag doon, prank. Okay, anyway, tuloy ng Diyos sa buhay ni Pastor Maderos at kanyang sambahayan na nagpapatuloy at ganoon din, nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay ng ating senior pastor, Pastor Owe, sa kanyang patuloy na paglingap at pagpupursige na maibigay ang aming mga pangailangan sa abot ng kanilang makakaya at kayong lahat na mga kapatiran sa pananampalataya dito sa Bacoor. Purihin ng Diyos at nais ding ipaabot ng asawa ang kanyang pasasalamat sa inyo pong panalangin. Last time ay may nakarating sa kanyang kamay na ilang mga items. Kilala niyo na inyong sarili, purihin ng Diyos sa inyong buhay, at siya po'y lubos na nagpapasalamat at nagagalak sa inyo pong ekspresyon ng inyong pong pag-ibig at concern sa Kanya at sa amin po. Salamat sa inyong walang sawang panalangin. At nawa ay patuloy tayong lingapin ng Diyos upang mas lalo pang maipahayag ang kanyang salita sa bundok ng Rosario
at nawa ay patuloy na maging receptive ang mga taong amin pong nakakaharap upang bahaginan ng kanyang salita. This coming Thursday, lubinawan ng Panginoon na matuloy ang another na baptism, water baptism ng tatlo nating mga bagong kapatid doon sa Pilaga, Tulos. So karagdagan na bilang sa mga tunay na susunod sa ating pong Panginoon. At ilan sa mga activity na hindi natuloy, kagaya ng aking na-anunsyo noong nakaraan, ay ang pagkakaroon ng meeting ng pamunuan ng eskwelahan sa Rosario. Dapat sana noong Biyernes para makapasok ulit tayo sa mga schools. Pero hindi namin alam na kadahilanan, hindi ho natuloy. So hopefully na itong papasok na month ng November ay may sakatuparan po ulit yon. So purihin po ang Panginoon sa kanyang pag-iingat sa aming mag-ama. At nais ko laging isama lang yung aking anak para mas maintindihan niya yung heart ng Diyos sa mga mananampalataya. Okay? So, ngayong umaga ay dumako tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos o ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Kung meron kayong dalang Biblia, ay makipagbukas kayo sa akin sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 1. Ang sentro ng ating pangangaral ngayong umaga ay nasa talata 11 at 12. Pero hayaan niyo po na basahin natin mula talata 1 hanggang 12. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 1, talata 1 hanggang 12. Mula kay Pablo, kasama sina Silas at Timoteo, mahal kong mga kapatid sa Iglesia diyan sa Tesalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang pananampalatayan niyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Kaya naman, ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan at pananampalatayan niyo sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig. Nagpapatunay ang mga ito na makatarungan ang hatol ng Diyos dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa kaharian niya ay gagamitin niyang patutuo na karapat-dapat nga kayong mapabilang dito. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahan kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakilan niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng pagbabalik niya at papapurihan at pararangalan siya ng mga pinabanal niya na walang iba kundi ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kabilang kayo rito dahil sumampalataya kayo sa ipinahayag namin sa inyo. Ito ang dahilan kung bakit lagi namin kayong ipinapanalangin. Dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag niya. At dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, magawan niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto ninyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. Sa ganitong paraan, mapaparangalan niyo ang ating Panginoon Hesus at kayo naman ay mapaparangalan niya ayon sa biyaya ng ating Diyos
at ng Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Samahan niyo ko muna na manalangin upang humingi ng gabay. Banal at makapangyarihan naming Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay sama-samang nagkakatipon upang maparangalan ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, nagnanais ang aming puso na makapakinig ng iyong mga salita upang kami ay maituwid, mahamon, at patuloy na mapaalalahanan ng aming mahalagang tungkulin ayon sa pagkatawag ninyo sa amin. Maraming salamat po, Ama, sapagkat hindi niyo kami pinapabayaan sa kabila ng mga pagkukulang na amin pong inaamin at amin pong ikinalulungkot. Nawa, sa tulong ng iyong Espiritu Santo, kami ay magkaroon ng pangunawa na ito'y aming maipamuhay at amin din naman pong maipakita sa maraming taong nakapalibot sa amin, higit sa lahat sa amin pong mga mahal sa buhay. Tayo namin tinatalaga ang buong oras ng pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po aming samot dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Noong October 6, 2023, ang Gilas Pilipinas po ay nanalo ng gold medal sa 19th Asian Games sa unang pagkakataon sa loob ng 61 years ay nanalo ang ating pong kupunan ng Gilas Pilipinas na ginanap sa Hangzhou, China. At pagkatapos po ng laro ay may mga interview sa mga manlalaro at ilan sa kanila ay ganito ang sinabi sa English po. We wanted to fight for everybody. We wanted to fight for the country. It's an amazing win. Everybody came together and that was a great team effort. And then sabi pa ng isa pang player, it is the Filipino heart. There is nothing like it. At totoo, nagawa nila na magtagumpay at nagawa nilang magbigay ng karangalan sa ating bansa. At sa diwang yan, ang ating pong tema ngayong umaga ay pinamagatan po natin ang mananampalataya, buhay nagpaparangal sa Diyos. Ang mananampalataya, buhay nagpaparangal sa Diyos. Kagaya ng ibinigay ng Team Gilas Pilipinas, nagbigay sila ng karangalan sa ating bansa. At alam niyo po ba, tayo bilang mga mananampalataya, ang pinaka-ultimate goal natin ay maparangalan ang ating Panginoong Diyos. At nawa, ngayong umaga, tayo po'y mapaalalahanan, ma-challenge tayo, at kahit pa maitama o maituwid habang pinag-aaralan natin ang ating pong talata 11 at 12. So sa background po ng ating pong talata, ito po ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Thessalonica, na kung saan ay matapos po niyang makatanggap ng update sa church noong ipinadala niya yung kanyang unang sulat. Sa kanyang unang sulat, ang kanyang binigyan ng pansin ay siyam. Siyam sa mga importanteng bigyan niya ng pansin doon po sa kanyang unang sulat. At ilan sa mga ito, una po ay ang patuloy na hikayatin ang iglesia. Yan ay mababasa niyo po doon sa unang Thessalonica chapter 1 verse 2 hanggang verse 10. And then isa pa sa kanyang in-address sa kanyang unang sulat na iyan ay ang sagutin ang mga maling paratang o aligasyon ng maraming hindi mananampalataya regarding po sa pinaniniwala at sinasampalatayanan ng mga mananampalataya. Ganun din, kanya rin pong inaliw ang mga inuusig na mga mananampalataya during that time. Yan po ay mababasa nyo rin sa chapter 2 verse 13 hanggang verse 16 ng unang Thessalonica. Napapaloob din po sa kanyang unang sulat ang kanya pong pagpapasalamat at kagalakan. Sa uri ng pananampalataya, meron po sila. Okay?
At ilan din sa nais niyang ibigay na highlight sa kanila ay ang kahalagahan ng moral na kalinisan o yung pamumuhay ng mga mananampalataya. Binigyan din niya ito ng diin. Hindi po pwede na they just profess to be a Christian na yung kanilang pamumuhay ay hindi ho bumaback up doon. Kaya binigyan din niya yan ng importansya na paalalahanan sila kung gaano kahalaga yung kanilang pamumuhay na mayroon pong kalinisan o sa English ay purity. At yan ay mababasa naman natin sa chapter 4 verse 1 hanggang verse 8. At isa sa pamumuhay ng ilan sa mga Kristiyano doon sa Thessalonica ay ang pamumuhay na may katamaran. Kaya kinundi na din po niya yan doon sa chapter 4 verse 9 hanggang verse 12. Problema na nga ay ang katamaran ng ilang mga Kristiyano doon, dagdag pa na nangingialam ng buhay ng may buhay. At hindi nalalayo sa ating panahon. Ano? Okay? Kung tayo po hindi aktibo at hindi gumaganap sa ating pong tungkulin bilang mananampalataya, tayo magpapakialaman hanggang sa alin. Magkakaroon ng division. So isa rin yan doon sa kinundinan ni Apostol Pablo. And then, kanya rin itinama ang mga maling pangunawa ng mga mananampalataya doon tungkol sa mga propesiya na dapat mangyari. Isa na nga ho diyan yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon ho kasing mga nagturo sa kanila na naiwanan na tayo. Okay? So itinama yon ni Apostol Pablo. And then ganun din, kanya rin pong inalis yung pong malamig na samahan ng mga mananampalataya na kung saan ay mababasa nyo sa chapter 5 verse 12 to verse 15. Okay? At hikayatin ang kawan ng Panginoon doon sa Thessalonica tungkol sa pangunahing pamumuhay Kristiyano. So matapos po na ipadala itong unang sulat, maaring ang nag-report kay Pablo tungkol sa update ay yung ding courier ng kanyang unang sulat kung ano na yung kaganapan. Maaring ilang panahon din, hindi kasi uso noon ang messenger, no, o ang tawag. So ilang araw pa o ilang linggo, hindi natin alam ang lumipas, no, bago pa na-update si Pablo patungkol sa pagtanggap nila ng kanyang unang sulat. Kaya matapos na magpadala yung kanyang sulat, ang update kay Pablo, sila po ay nag-matured na. Okay, yan ay mababasa natin doon sa kanina, binasa natin yan sa chapter 1 verse 3, no, na sila ay nag-matured at lumago, no, nag-expand yung gawain ng Panginoon matapos yung unang sulat ni Pablo. Pero ang problema, yung panggigipit at pag-uusig ay mas lalo pang nadagdagan sa mga mananampalataya. Okay? So yan ay binasa natin doon kanina sa chapter 1 verse 3, yung ikalawang Thessalonica. No? So yung layunin ni Pablo sa kanyang pangalawang sulat, again, ganun pa rin, aliwin ang mga mananampalatayang dumaranas ng maigpit na pag-uusig. Yan ang nilalaman kanina sa binasa natin mula verse 3 hanggang sa matapos natin sa verse 12. Pangalawang nilalaman ng kanyang sulat, itama ang mga narinig nilang maling katuruan na kung saan nagdudulot ng takot sa mga mananampalataya. Ayan ay sa chapter 2 naman, verse 1 to verse 15. At pangatlo pong layunin ng pangalawang sulat ni Pablo sa Thessalonica ay ang kumprontahin ang mga masuwaying mananampalataya, ang mga tamad na mananampalataya, may natitira pa rin. Okay? At mga mananampalatayang hindi nadidisiplina, no, ng mga church leader doon sa Thessalonica. Yan naman ay mababasa natin mula chapter 3, verse 6 hanggang verse 15. So yung senaryo, ang sinusulatan ni Pablo ay ang mga mahal niyang ang mga mahal na mananampalataya roon, sila yung una, sila yung mga nanghihina na mga mananampalataya dahil sa matinding pag-uusig at kailangan nila na merong manghikayat sa kanila, merong magpasiglas sa kanila na kung saan upang matiis nila at magtiyaga sila na tiisin ang mga pag-uusig na mayroon pong kagalakan.
So ang pang-aaliw na ginagawa po ng mga sumulat, kagaya ni Pablo, kagaya ni Pedro, ay hindi sa kung ano-anong gawain ng mundo para mapag-good vibes ang tao, kundi sa pamamagitan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? So pangalawa, ang mga mananampalataya roon ay ilan sa kanila nalinlang ng mga bulaang guro na kung saan ay nagdulot ito ng pagkatakot sa kanila, okay? Tungkol doon sa maling pagtuturo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. May ilan sa kanila na masuwayin sa mga utos ng Diyos, lalo na sa mga mananampalatayang tahasang tumatanggi na sundin ang ipinag-uutos ng Panginoon. So yan yung great picture na atin pong nais-establish bago natin talakayin yung pong mga talatang ating pong pag-aaralan. So mga discouraged na mga mananampalataya, nangangailangan sila ng kaaliwan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pangalawa, mga nalinlang ng bulaang guro, mga fake na mga preachers, okay, na nagturo ng mali tungkol sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon Kristo at mga mananampalatayang masuwayin. Of course, naroon din po ang mga tapat na mga mananampalataya. So yan po yung kanyang sinulatan. Now, sa atin pong talatang pag-aaralan, no, balikan natin ang verse 11 hanggang verse 12. Sabi ng Apostol Pablo, bahagi ng chapter 1, ito ang dahilan kung bakit lagi namin kayong ipinapanalangin. Dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag niya. At dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto ninyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. And then verse 12, sa ganitong paraan, mapaparangalan niyo ang ating Panginoon Hesus at kayo naman ay mapaparangalan niya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Jesucristo. So yung unang aral na nais ng Panginoon na matutunan natin mula dito po sa verse 11, una po, dahil kay Kristo, ipinapanalangin natin na maging karapat-dapat ang bawat isa ayon sa pagkatawag ng Diyos. Ulitin ko po, dahil kay Kristo, dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kanyang pagsakripisyo, pag-alay ng kanyang buhay para sa atin, dahil sa kanyang pag-ibig, nararapat lamang na tayo bilang mananampalataya ay ipanalangin ang bawat isa na maging karapat-dapat ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Alam niyo po ba, dito po sa ikalawang sulat na ito ni Apostol Pablo, 4 na beses niyang binanggit ang laman ng kanyang puso ang ipanalangin sila. No? Isa na nga diyan itong verse 11. Kung niyo po mapansin, sabi niya sa verse 11, ito ang dahilan kung bakit namin kayo ipinapanalangin. Ano sabi pa niya, dalangin namin. No? Inihayag ni Pablo yung laman ng kanyang puso, yung kanya pong daily routine na ipanalangin sino? Ang mga mananampalataya. Same thing din doon sa chapter 2 verse 16. No? Chapter 2 verse 16, makikita rin natin diyan na binanggit din ni Apostol Pablo ang kanya pong panalangin sa kanila. Sabi niya sa verse 16, aliwin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng Diyos na ating Ama. Okay? Yung salitang nawa sa Tagalog, yan ay nagbibigay kaalaman ng panalangin. Humihiling sa Diyos, nakikiusap sa Diyos patungkol sa kalagayan ng mga mananampalataya. No? Ganon din sa chapter 3, verse 1 to verse 5. Okay? Makikita rin po natin diyan yung pong puso ni Apostol Pablo, okay? Na kung saan ay nananalangin. Hindi lamang po basta lang laman ng puso, kundi kanya itong binibigkas sa kanyang pribadong mga oras. Sabi niya dito sa chapter 3 verse 1, at ngayon mga kapatid, ipanalangin niyo kami para lumaganap ng mabilis ang salita ng Panginoon at malugod na tanggapin sa iba pang mga lugar katulad ng pagtanggap ninyo. Then dito po humihikayat si Pablo na ipanalangin ang mga apostol, ang mga nangangaral ng salita ng Diyos.
And then verse 2, ipanalangin nyo rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao dahil hindi lahat ng tao'y naniniwala sa itinuro namin. Then verse 3, pero tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ingatan laban sa dyablo. Dahil sa Panginoon, nagtitiwala kaming ginagawa nyo at patuloy na gagawin ang mga ibinilin namin. Gabayan nawa kayo ng Panginoon para makita sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at katatagan ni Kristo. Hindi lamang iyan. Jump tayo sa verse 16. Makikita pa rin natin yung kanya pong panalangin. Nawa ay ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, ang siya ring magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo, at patnubayan nawa kayong lahat ng Panginoon. So mapansin niyo po, inihayag ni Pablo yung kanya pong puso, yung kanya pong pang-araw-araw na gawain. Hindi lamang siya busy para mangaral ang salita ng Diyos, para paalalahanan ang mga mananampalataya, pero in his private time, marugdob ang kanyang panalangin para sa mga mananampalataya. At ganun din yung kanyang paghihikayat na maging ang mga mananampalataya ay meron ding concern sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, na lagi ring isama sa panalangin, na nawa ay iligtas ng Diyos sa mga taong masama na ayaw tumanggap ng alin, ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Okay? So parehas, ang mga mananampalataya at ang mga apostol ay dapat magpanalanginan sa isa't isa. At ito yung trabaho ng inyong mga pastor, naming mga pastor, na ipanalangin ang mga mananampalataya. Ipanalangin kayo. Okay? Hindi ko sa ulado mga pangalan ng bawat isa sa inyo, pero alam niyo po ba, sa aking panalangin, lagi kayong kasama. Hindi ko mabanggit man ang mga pangalan ninyo. Okay? At yun yung inilagay ng Diyos sa puso ng kanyang mga lingkod. Hindi lamang basta na nanganganak at pabayaan na lamang na lumaki, kundi nandoon yung marugdob na panalangin na lumago sa pananampalataya, na piliin ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos, na magkaroon ng pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Diyos, hindi lamang araw ng linggo, kundi sa bawat araw. Kung tayo'y kumakain ng agahan, tanghalian at hapunan, ganun din ang salita ng Diyos. At yan dapat ang panalangin ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga kapastoran. Now, ang nais ko pong i-highlight sa inyo, ano ang panalangin ni Pablo dito po sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Ano yung particular na panalangin ni Pablo para po sa mga mananampalataya? So balikan natin yung verse 11. Ito ang dahilan kung bakit lagi namin kayong ipinapanalangin. Pansin niyo po yung kanyang salita, lagi. Nakakatulog pa ba si Pablo? But yes, maaaring sa kanyang panaginip po ay nananalangin siya. Kung ano ang iyong daily routine, ano yung iyong binibigyan ng importansya sa iyong maghapon, lalabas at lalabas yan sa iyong panaginip. Nung bago-bago akong pastor hanggang ngayon, sa aking panaginip, nangangaral ako ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Dahil yun yung pinakamalaga sa buhay ko. Ang mapaalalahanan at patatagin ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya sa pangalawang pangungusap ng talata 11, dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag niya. Ano ang panalangin? Ano yung partikular na panalangin ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa Thessalonica? Maging karapat-dapat. Worthy. Okay? Yan po yung English. Worthy. Now, para maintindihan natin kung anong ibig sabihin ni Apostol Pablo, tingnan natin ang Roma chapter 1 verse 32. Roma chapter 1 verse 32. Sabi niya po rito, nalalaman natin ang utos ng Diyos na karapat-dapat saan? Sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito.
Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Alam niyo po, from verse 18 hanggang verse 31, no? Inisa-isa ni Pablo riyan ang gawaing hindi makadiyos. Ito yung gawain ng mga makasalanan. And binanggit niya po yung salitang karapat-dapat sa mga hindi makadiyos. Ang alin? Ang kamatayan. Okay? Karapat-dapat sa kanilang alin? Parusang kamatayan. Okay? So, ibig sabihin, sinasabi ng Biblia na ang mga hindi makadiyos, na ang mga makasalanan ay karapat-dapat sa parusang kamatayan. Ibig sabihin ng parusang kamatayan ay ang alin? Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang mga makasalanan ay hindi karapat-dapat sa kaligtasan. At alam niyo po pa, kasama tayo roon. Lahat tayong tayanin. Makasalanan, we are unworthy. At ang nararapat sa atin ay alin? Parusang kamatayan, parusang pagkahiwalay sa Diyos magpakailanman. So ibig sabihin, sinasabi sa atin na walang sino man sa atin ang karapat-dapat sa kaligtasan. Walang sino man sa atin. Okay? We are unworthy people. We are sinners, unworthy of what? Salvation. Okay? Ibig sabihin, God saves the unworthy. Hindi tayo karapat-dapat, pero anong ginawa ng Diyos? Niligtas niya tayo. At yan yung kahulugan ng grace. Diyo ba? Okay? That's grace. Na kung saan hindi nasusuhulang merito, hindi nasusuhulang pabor ng Diyos. God saves the unworthy by His grace. Okay? Alam niyo po, hanggang ngayon, hindi ko kayang lubos na maipaliwanag sa aking pananalita ang salitang grace. Hanggang ngayon. Yes, bagamat may mga inputs tayo about sa meaning, Christian meaning ng grace, unmerited favor, undeserved favor, unmerited grace o unmerited favor ng Panginoon. But then hanggang ngayon hindi kayang salikupin ng aking utak ano ibig sabihin ng grace. Kung naunawaan mo, you deserve punishment, how come grace comes in? Okay? At kung ito po ay nabibigyan ng tamang pagtuturo sa lahat, magdudulot ito ng pagpapakumbaba sa Diyos. It is by grace why we are saved. It is the grace of God to the unworthy people, sa mga hindi karapat-dapat na makasalanan, na tumanggap ng alin? Kaligtasan. Pakinggan niyo po ito. Bago ka naging Kristiyano, hindi ka karapat-dapat. Yes. Bago ako maging Kristiyano, hindi ako karapat-dapat. Subalit nung ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ay naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Now, meron pong technical na salita tungkol po sa pagiging karapat-dapat mo at karapat-dapat ko, tinatawag yang positionally. Sa harapan ng Diyos, you are now worthy. Mayroon kang tinanggap na pagiging matuwid, hindi galing sa iyo. Galing sa iba. Hindi galing sa inyo. Nung ikaw ay naging Kristiyano, positionally, ikaw ay naging karapat-dapat. Para mas maintindihan po natin, yan ay nangangahulugan na ikaw ay naging matuwid, dati hindi, sa pamamagitan ng pagiging matuwid nino? Jesus Christ. Okay. Sa pamamagitan ng pagiging matuwid, sa English, you became righteous in the righteousness of Christ. Hindi yan galing sa iyo. Wala sino mang sa ating maka-earn, makapagpudar, makaipon ng pagiging matuwid. At yan ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. Naging karapat-dapat ka dahil sa pagiging matuwid ni Kristo na ibinihis
na ibinilang sa iyo. Yung pagiging matuwid ni Kristo ang siyang dahilan kung bakit ikaw at ako'y naging karapat dapat. Wala sa ating karapat dapat sa paningin ng Diyos. Pero purihin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ibinihis sa iyo. Kung titignan natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, mas higit nating maunawaan yung itong paksang ito. Sabi niya, kailanman hindi nagkasala si Kristo. So anong kanyang pinupunto dyan? Tayo ay makasalanan. Pero si Kristo ay hindi nagkasala. And then anong sabi niya? Ngunit alang-alang sa atin na mga makasalanan, hindi karapat-dapat, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Because of Christ. Okay? Tayo na hindi karapat-dapat ay minarapat ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging matuwid ni Kristo na ibinihis, na ibinalaban. Okay? Naalala niyo po yung talinhaga ng prodigal son? Yung kanyang anak na panganay na nagrebelde sa kanya, umalis, okay? Nilustay ang lahat ng mana sa walang kabuluhan. Ibig sabihin, nagdulot siya ng kapighatian sa puso ng kanyang mapagmahal na ama, pero sa kanyang pagbabalik, ano ang ginawa ng kanyang ama? Pinasuotan siya ng robe. Para walang masabi ang mga taong nakapaligid sa kanya. Yung robe na isinuot sa kanya, nagpapatunay na siya tanggap ng kanyang ama. Hindi yun kanya. Hindi yun kanyang robe. At ganun din tayo. Tayo na mga makasalanan, tayo na mga hindi karapat-dapat dahil sa katwiran ni Kristo na ibinihis sa atin, positionally tayo ay naging karapat-dapat. And again, ginawa yan ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. God did it because of His grace. You did not earn that. And you couldn't earn that. Hindi natin kailanman magagawa na magkaroon tayo niyan. Dinideklara ng Diyos na ikaw ay matuwid. Imagine niyo po yun. Hindi ka karapat-dapat, pero anong ginawa ng Diyos? Idineklara kanyang matuwid dahil sa pagiging matuwid ni Kristo na ibinalaban sa iyo, na ibinalot sa iyo, na isinuot sa iyo. Kaya ka naging karapat-dapat. So ano ibig sabihin ni Pablo? Ano ibig sabihin ni Pablo sa kanyang panalangin? Kung babalikan natin yung kanyang panalangin sa verse 11, anong ibig sabihin niya? Dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag niya. So ano ibig sabihin? Ang mga mananampalataya po ay ipinapanalangin ni Apostol Pablo na mamuhay ng karapat-dapat practically. Dahil meron tayong tinanggap na katwiran ni Kristo, dapat makita yon sa ating pamuhay. Halimbawa po, ako ay isang Pilipino. Okay? So, naaprubahan na maging American citizen. Hindi po pwede mag-Pilipino ako sa Amerika. Kinakailangan natin, i-practice ko yun dito pa lamang. Kung paano sila kumilos, kung paano kultura nila doon, alamin ko yun. At higit pa yan yung ating kalagayan. Higit pa riyan yung panawagan ni Pablo. Dahil ikaw ngayon ay karapat-dapat, ipamuhay mo yan. Yan yung panalangin ni Pablo. Na tulungan ng Diyos sa mga mananampalataya na maging karapat-dapat ayon sa pagtawag ng Diyos o pagkatawag ng Diyos sa atin. God makes you worthy by grace, by Christ's righteousness, and it must be seen in you practically. Dapat makita ito sa atin. Hindi tayo na-save dahil sa ating good works. Dahil nagsikap tayo maging worthy, kaya tayo naligtas. No. Naligtas tayo by the grace of God
sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at dapat makita yon sa ating buhay. Practically, yung pong pagiging karapat dapat. Now, balikan natin yung verse 5. Pansinin natin yung chapter 1, verse 5. Di ba, ang mga mananampalataya ay nagsasuffer doon sa Thessalonica ng mga mahigpit na pag-uusig. At pansin niyo po yung sinabi ni Pablo sa verse 5. No, balikan natin yung verse 4 muna. Verse 4 hanggang verse 5 ng ikalawang Thessalonica chapter 1. Kaya naman, ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan at pananampalataya niyo. Sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig. So sila ho ay matindi ang dinadanas na paghihirap at pag-uusig. Now, ano sabi niya sa verse 5? Nagpapatunay ang mga ito, alin ho yung nagpapatunay? Yung kanilang paghihirap at pag-uusig na makatarungan ang hatol ng Diyos. Dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa kaharian niya ay gagamitin niyang patutuo na karapat dapat nga kayong mapabilang dito. Ibig sabihin, nagpapahintulot ang Diyos ng mga circumstances, halimbawa ng mga problema, no, pag-test sa ating pananampalataya, suffering, nung panahon ng Thessalonica, persecution, para hubugin ang mananampalataya na maging angkop ayon sa pagkatawag ng Diyos. Okay? Kumbaga, alisin yung mga bagay kasi we are positionally worthy pero kinakailangan maipakita sa pamumuhay. Kaya yung mga persecution, yung mga sufferings ang siyang ginagamit ng Diyos para inside out sa buhay ng mananampalataya ay maging karapat-dapat sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Okay? So yan po ang nais ipakahulugan ni Pablo sa kanyang panalangin na maging karapat-dapat ang mga mananampalataya. God, through chastening judgment, makes you worthy practically of the kingdom for which you are suffering. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng pag-uusig, ang mga mananampalataya ay hinuhubog ng Diyos upang maging karapat-dapat. Yes, positionally karapat-dapat tayo. Pinaging karapat-dapat na tayo ng Diyos, pero dapat makita sa ating pamumuhay. Okay. Dapat makita sa ating pamumuhay. Nais ng Diyos na dalhin natin ang kanyang pangalan. At taglay natin yan, positionally. Paano ho yung pamumuhay araw-araw? Yan yung panalangin ni Pablo. Okay. Madaling magsabi, ay I'm a Christian, pero yung ating pangaraw-araw na pamumuhay, umaayon ba doon sa pagiging Kristiyano natin? Yun po yung nais ipaunawa sa atin. Okay. Kailangan natin na mas lalo pang maging karapat-dapat sa pamumuhay na nagpapakita ng ating posisyon sa harapan ng Diyos. Posisyong worthy. Dapat araw-araw, mas lalo pa tayong nagpapakita, karapat-dapat ako sa ginawa ng Diyos. Ito yung pamumuhay na nais ng Panginoon. Kahit hindi ako karapat-dapat mapabilang sa kanyang kaharian, ang nararapat sa akin ay maparusahan dahil ako'y makasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, minarapat niya ako. At sa akin pong mga kasamang pastor, yan dapat ang ating panalangin sa isa't isa. That must be our prayer sa bawat isa. Okay. Panalangin natin sa ating sarili, mga kapatid. Lord, help me to be worthy of your calling. Maging karapat-dapat. Okay. Sa pagkatawag mo sa akin, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako maging karapat-dapat na tagapagdala ng pangalan ni Kristo dito sa mundong aking ginagalawan. Now, alam niyo po, sa Thessalonica, mayroong ilan doon na hindi namumuhay ng karapat-dapat. Pero positionally, they are believers. Titignan natin ang chapter 3, verse 6. Chapter 3, verse 6, yan pa rin pong ikalawang Thessalonica. Sabi niya, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, inuutos namin sa inyo
Na alin? Nalayuan nyo ang sinumang, ano tawag ni Pablo? Kapatid. Hindi outside of the church. Bakit? Kapatid na tamad at hindi sumusunod sa mga ipinangaral namin sa inyo. Pansin niyo po. Okay? Ang bilin ni Pablo sa mga Kristiyanong tapat sa Panginoon ay layuan ang mga kapatiran sa pananampalataya na namumuhay sa katamaran at hindi sumusunod sa anumang pamantayan ng Diyos na ibinigay ng mga apostol sa kanila. Sa tawag ni Pablo sa kanila, brethren, mga kapatid. Okay? Ganon din sa verse 14 to 15, yan pa rin pong chapter 3, 14 to 15, kung mayroon mang ayaw sumunod sa mga sinabi namin sa sulat na ito, tandaan ninyo kung sino siya at iwasan para mapahiya siya. Then verse 15, ngunit huwag niyo siyang ituring na what? Kaaway. Kasi bakit? Sila'y kapatid pa rin nila. Yun nga lang ngayon, matigas ang puso. Ayaw sumunod. Okay. Ano sabi ni Pablo? Ngunit huwag niyo siyang ituring na kaaway, kundi paalalahanan siya bilang kapatid. At ito yung laman ng sulat ni Pablo. Sinasabi ni Pablo yung kanyang panalangin sa kanila na sila'y tulungan ng Diyos na alin, maging karapat dapat. Mamuhay na ayon sa pagkatawag ng Diyos, na sila ay kabilang na sa pamilya ng Diyos, sa karya ng Diyos na dati ay nasa karya ng kadiliman. Okay? Now, number two na puntos na nais na ituro sa atin ng Panginoon. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating kailangan para makapamuhay na nagpaparangal sa Kaniya. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating kailangan para makapamuhay na nagpaparangal sa Kaniya. Now, balikan natin ang chapter 1, verse 11. Yung second part ng verse 11, sabi niya, at dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, hindi sa pamamagitan natin, kundi saan? Sa tulong at kapangyarihan ng Diyos. Kaya alin, magawa ng mga mananampalataya ang lahat ng mabubuting bagay na gusto ninyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. So ang Diyos ang tumawag sa atin. At siya rin ang nagsusupply, nagbibigay ng lahat ng ating kailangan upang tayo makapamuhay ng karapat dapat. Siya po ang tumawag. Kung babalikan natin yung verse 11, sa last part ng verse 11, sabi diyan, magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay. Second sentence, dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag niya. Ang Diyos po ang tumawag sa atin, hindi tayo ang tumawag sa Diyos. Para mas maintindihan natin, balikan natin yung creation. Nung nagkasala si Adan at si Eva, sino ang tumawag? Ang mag-asawang nagkasala o ang Diyos? It is God who calls us. Ang Diyos po ang tumatawag sa atin upang tayo alin? Gawing karapat dapat. Hindi ho naghihintay ang Diyos na tumawag tayo sa Kanya. Siya ang tumatawag sa atin. At yan din yung binabanggit dito ni Pablo. Hindi lamang si Pablo, kundi maraming talata sa Biblia nagsasabing ang Diyos ang tumawag at tumatawag sa atin, no? Bilang mga tinawag niya. So alin ho ang pamumuhay dapat ng mga tinawag ng Diyos? Sabi niya dyan, sa last part ng verse 11, magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto niyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. At dahil tayo po ay pinaging karapat-dapat ng Diyos, dapat hangarin natin ang mga bagay nito. Hangarin natin ang mga bagay na nagbibigay saya sa Diyos, na nagbibigay kagalakan sa puso ng Diyos. Dapat ito yung hinihiling natin sa Panginoon. Ipinapalalangin natin na tayo bigyan ng Diyos na sapat na lakas na mamuhay ng karapat dapat. At ang Diyos ay handang magbigay ng lahat ng ating kailangan upang tayo makapamuhay ng matuwid, ng may kabanalan, na ating pong ginagawa ang mga mabubuting bagay bilang bunga ng ating pananampalataya.
palataya. Ito yung ibig ipakahulugan ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos. Maaring sa ulo natin ang Filipos chapter 4 verse 19. Okay? Na kung saan ay madalas po na itinuturo ng maraming kapastoran ng out of context. Na ang tinutukoy nila ay mga yaman sa mundo, pero hindi yun ang tinutukoy na Apostol Pablo. Okay? Sabi niya sa verse 19, at dahil kayo ay na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Ang konteksto nito, ang mga Kristiyano sa Filipos ay very binibigay nila ang lahat sa gawain ng Panginoon. Okay? Kahit walang-wala na sila, gumagawa sila ng paraan makatulong lamang sa ministeryo. Yun yung kanilang gawain. Ang makatulong sa gawain ng Diyos. Kung kaya't sabi ni Pablo, mula sa kayamanang hindi nauubos ng Diyos sa kalangitan, nais niyang ibigay iyan sa inyo. Okay? At yun din yung ibig sabihin ng chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ito tungkol sa ating mga sariling kagustuhan, gustong gawin. No. Ang tinutukoy ni Pablo diyan ay yung kanyang pagsunod sa Diyos. Sa kabila ng kanyang tiniis, sa kabila ng kanyang hirap, I can do all the things God given me. Lahat ay binigay sa akin ng Diyos na gagawin ko. I can do all of that. Dahil siya ang nagpapalakas sa akin. Hindi ito tungkol sa ating pong mga pangarap sa buhay. No. Ito'y tungkol saan? Sa pagbibigay kagalakan sa Diyos. Okay. Yan ho yung konteksto ng sulat ni Pablo sa taga-Filipos. Ibig sabihin, ang panalangin ni Pablo sa kanyang pangalawang sulat ay ganito. Panginoon, ipagkaloob po nawa ninyo sa kanilang buhay ang lahat ng hinahangad nilang mabuti kung ang mabuting hangad nila ay ayon sa iyong kahulugan. Hindi definition natin ng good things, kundi definition ng Diyos na mabuting mga bagay. Ayan yung panalangin ni Pablo sa kanila. Kung ano yung nais, ano yung kalooban ng Diyos na dapat nilang gawin, yun yung panalangin ni Pablo na taglayin ng mga mananampalataya. At hinihiling ni Pablo na sila ay tulungan ng Diyos sa bagay na iyon. Kung ang definisyon ng ating mabuting hinahangad sa buhay ay ang definisyon ng Diyos, pakinggan niyo po ito. We have always an answered prayer. Kung ayon saan? Sa kalooban ng Diyos. That's why may panalangin tayo. Ngunit kalooban mo, O Diyos, ang mangyari sapagkat ang kalooban ng Diyos ang laging mangyayari. At dapat doon tayo sa kalooban ng Diyos na mumuhay. Dapat alamin natin kung anong kalooban ng Diyos. At yun yung ating ipanalangin at tiyak na sasagutin ng Diyos. No, kung titignan natin, halimbawa, ang Awit chapter 21 verse 2, Awit chapter 21, okay. Awit chapter 21 verse 2 to 3, sabi niya rito, iyong ibinigay ang kanyang inaasam, ipinagkaloob mo ang kanyang kahilingan, nilapitan mo siya't lubos na binasbasan, dalisay na gintong korona sa ulo niya'y inilagay. Pansin niyo po, ang Diyos ay nagbibigay ng inaasam at kahilingan ng isang mananampalataya, ng isang lingkod ng Diyos. Bakit? Kasi yung kanyang kahilingan ay yan, bunga ng kanyang kagalakan sa Diyos. Kung ano ang nagpapagalak sa Diyos, kung ano yung nagbibigay kasiyahan sa Diyos. And then jump tayo sa chapter 37 verse 4. Natin chapter 37 verse 4 ng awit, sabi niya, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo, pansin niyo po,
Kumbaga sinasabi niya, pag natagpuan mo ang kalooban ng Diyos, lahat ng hilingin mo ibibigay ng Diyos. Kasi bakit? Ang hilingin mo ay ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Meron ka laging alin? Answered prayer. Kasi bakit? Wala kang hinging bagay na para sa iyong karangalan. Ang hilingin mo lagi alin? Maparangalan ng Diyos. Alam ko na may mga individual, may mga kapatiran tayo na maaring nakakaranas kayo ng frustration kasi bakit ilang taon nyo nang ipinapanalangin ang ganitong bagay, ang ganitong pangarap ninyo. Mga kapatid, kung ang kalooban ng Diyos ang lagi nyo pong hinahangad na mangyari, ang panalangin mo ay laging nabigyan ng kasiyahan ng Diyos. At tiyak, yun yung laging sasagutin ng Panginoon. Pansin niyo po, 37 verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Masaya kang ginagawa ang kalooban ng Diyos. Masaya kang sinusunod mo ang Diyos. Masaya kang ginagawa mo ang mga ipinag-uutos ng Diyos. And then anong gagawin ng Panginoon? At ang pangarap mo iyong makakamtan. Kasi anong pangarap mo? Bigyan ng kaligayahan ng Diyos. Pansin niyo po? At yan yung panalangin ni Pablo sa mga mananampalataya. At panalangin din dapat ng mga kapastoran sa lahat ng mga mananampalataya. God will give you everything your heart desire if you delight His desire. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng hininanais ng iyong puso kung ikaw ay nagagalak sa ninanais ng Diyos. Kung yung ninanais ng Diyos ang nais mong mangyari sa iyong buhay, then ibibigay ng Diyos ang lahat ng ninanais ng iyong puso. If you desire what God desires, God will answer all your prayers. Okay? Yan ang hinangad ni Jesus nung siya pumunta dito sa lupa. Bigyan ng karangalan ng kanyang ama. Somehow, may panahon na sabi niya, lalo na nung ilang oras o minuto ay huliin na siya. Sabi niya sa kanyang panalangin sa Gethsemane, maaari po Ama, huwag ko nang inumin ng saro ng paghihirap. Bilang tao, maaring nakakaramdam siya ng bigat ng kalooban na maaring hindi kayanin ng kanyang katawan. Pero in the end, anong kanyang sinabi? Let your will be done. Let your will be done. Yan ang hinangad ng ating Panginoon Hesus at isinagawa. Yan din yung buhay ni Pablo. Ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyari. At yan din ang aming panalangin sa inyo. Yan ang aking panalangin sa inyo. Ang panalangin ng mga pastor sa bawat isa sa inyo. At dapat nyo rin panalangin sa bawat isa sa atin. Nangarin na maganap ang kalooban ng Diyos. Tunay nga po na ang Diyos ay mapagbigay at mapagpalang Diyos kung tayo ay naghahangad na mangyari ang kanyang ninanais sa buhay natin. Now, hindi lamang mabubuting bagay, kundi ang pananampalatayang merong kalakip na gawa. Pansin niyo po, balikan natin yung verse 11 ng ikalawang Tesalonica. Sa last part ng verse 11, sabi niya, at dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto ninyong gawin. Sabi niya, dahil sa inyong pananampalataya. Dahil sa inyong pananampalatayang amen. May gawa. Okay. Now, kung babalikan natin yung verse 3, yan pa rin po unang Tesalonica chapter 1, kasi dito po ay pinasadahan ni Pablo, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago, kumikilos. Di ba ang lumalago may buhay? Di ba may sinasabi ang Biblia, patay ang pananampalatayang walang gawa. Ano sabi niya? Dahil patuloy na lumalago. Bakit lumalago? May buhay ang kanilang pananampalataya. Patuloy ko lang dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya nyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Hindi po pwedeng meron tayong pananampalataya
hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon. Hindi naman nakikita yung pag-ibig natin sa gawain ng Diyos. Yan po yung next na ipaunawa sa atin ng talatang 11. Saving faith always work. Ang nakakapagligtas na pananampalataya ay laging may kalakip na gawa. Dahil maliwanag sabi ng Apostol Santiago, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa yan patay. False. Fake. At hiramin ko yung salita ng maraming Pilipino, made in China. Na pananampalataya. Sorry for that, pero talamak yan kahit saan. Pag may nakita kang cellphone na mabilis na sira, made in China yan, ano? At ganyan ang pananampalataya natin, walang kalakip na gawa. Hindi nakikita sa buhay. Sabi nga sa Batangas, pananampalataya puro ngawa at walang gawa. Ngawa. More on pananalita at hindi nakikita sa gawa. So, ibig sabihin, salvation is by grace alone, through faith alone, that produces what? Works. Okay? Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo na nagpapakita, na nagbubunga ng gawa. Okay? Sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, Efeso chapter 2 verse 10. Efeso chapter 2 verse 10. Sabi niya, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Para saan? Para, alin? Gumawa tayo ng kabutihan na noon pa, ang salitang noon, before the creation, noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. See? So hindi faith plus works. By faith alone. Pero that faith must be seen in our works. Okay? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pero dapat nakikita sa ating pamumuhay. True saving faith is going to produce works. Paano? Kung hayaan natin ang salita ni Kristo ay manahan sa atin ng sagana sa bawat araw. That's why sinabi ni Jesus, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi saan? Sa salita ng Diyos. Ang bata po, pag hindi mo pinakain, anong mangyayari sa bata? Malnourished. Ganon din ang ating pananampalataya. Dapat nating palaguin. At paano yon? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Binabasa, inuunawa, at ginagawang bahagi nating buhay. Ganon din ang pagkain ng pisikal. Masusustansyang pagkain. Kung tititigan lamang natin ang mansanas, hindi natin gagawing bahagi ng ating katawan. So paano natin magagamit yung sustansya mayroon sa mansanas? Ganon din ang salita ng Diyos. Kinakailangan nating pagsikapang pag-aralan, ipamuhay, upang alin? Upang tayo ay lumago, upang magkaroon ng gawa ang ating pananampalataya. Okay? Ang sabi ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral. But then, ang patunay ng pananampalataya ay nakikita sa ating pamumuhay. Let the word of Christ dwell in you richly until it dominates your heart. At kung minamahal mo ang salita ng Diyos, natural na lalabas sa iyong pamumuhay ang iyong pananampalataya. Kahit hindi ka na magsalita about your faith, ang iyong mga ginagawa ang nagkukwento na ikaw ay alin, may pananampalataya. At panguli, bakit why you should be worthy? Bakit kinakailangan nating maging karapat-dapat ayon sa pagkatawag ng Diyos? Bakit natin kinakailangan maisagawa ang nais ng Diyos? At bakit kailangan ang pananampalataya natin ay may gawa? Ano sabi ng verse 12 ng ating pong talatang pinag-aaralan, Thessalonica chapter 1? Sabi niya sa verse 12, sa ganitong paraan,
Sa ganitong paraan, mapaparangalan niyo ang ating Panginoon Hesus at kayo naman ay mapaparangalan niya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Pansin niyo po yung salitang ginamit, verse 12, sa ganitong paraan. Back to verse 11. Alin? Worthiness. Mamuhay tayo ng karapat-dapat. Okay? Ipamuhay ang mabuting pamantayan ng Diyos. Ipakita sa gawa ating pananampalataya. And then, napaparangalan ang ating Panginoong Jesucristo. Ano number 3? Buhay nagpaparangal sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang purpose kung bakit natin ginagawa ito or gagawin natin ito, kung bakit ito ang panawagan sa atin ng ating talatang pinag-aralan, ay hindi ikaw. Hindi ito tungkol sa akin. Ito'y tungkol kanino? Sa Panginoon. Okay. Ito'y tungkol sa Kanya. Paano? Okay. Maaaring isipin nyo, parang lugi ako, no? Asipag ko sa Panginoon, pero parang wala naman ako. Okay. No. Okay. Kung lubos mong naunawaan at malalim mong naiintindihan kung gaano kabuti sa iyo ang Diyos, mamumuhay ka na tayong nagbibigay parangal sa Diyos. Okay? Kung lubos nating naiintindihan, dahil po sa biyaya ng Diyos, ikaw na dating hindi karapat-dapat ay ginawa niyang karapat-dapat sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Dinala ng kanyang bugtong na anak ang iyong pagiging di karapat-dapat. Dinala niya yon doon sa cross. Hindi ikaw ang inilagay sa cross. Hindi ikaw ang pinahirapan. Hindi ikaw ang napawalay sa Diyos. Kundi sino? Ang kanyang bugtong na anak. At ang katwiran ng ating Panginoon Kristo ang ibinalabal sa iyo positionally. Kung tinitignan ka ng Diyos ngayon, you are worthy. Positionally. Kung naunawaan niyo po yan, ng buong puso, ng buong pangunawa, then voluntaryo at may kagalakan kang susundin ng Panginoon. Maraming di mananampalataya na nagsasabing Christians are slave of their God. Yan ba yung nararamdaman natin? We are just robots sa Panginoon? No? Hindi tayo robot, kundi voluntaryo na nagpaparangal sa Diyos, na sumusunod sa Diyos. Kasi bakit? Naintindihan natin kung anong ginawa sa atin ng Panginoon. Okay? At nawa, naintindihan natin yan. Alam niyo po, bukas mag-eleksyon, naalala ko, merong isang kapatid tayo sa pananampalataya, hindi ko na sasabihin kung sino or saan. Alam niyo po, hindi mo siya kayang pigilan na iboto niya yung kanyang gustong suportahan bukas kahit alam niya na tiwali itong taong ito. Kahit ako, kahit yung mga kasama nating kapatiran, pinapayuhan, huwag mo na iboto yun. Alam niyo po anong kanyang dahilan? Dahil hindi kayo ang dumanas ng ginawa niyang kabutihan. Malaki ang kanyang ginawang kabutihan sa amin. Kaya hindi mo ako maudyukang huwag siyang bigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng aking simpleng boto. Nansin niyo po yun? Okay. Gaano ginawa sa iyo ng Diyos? Okay. Kung alam mo, kung naunawaan mong lubos kung gaano kabuti sa iyo ang Diyos, ikaw mismo yan, mamumuhay na nagpaparangal sa Kanya. Okay. Ikaw mismo ay voluntaryo, hindi mo na kailangan pang utusan pa. Ang tanong, bago tayo magtapos, how much you know about the love of God in your life? Gaano mo lubos na naunawaan ang pag-ibig sa iyo ng Diyos? Naintindihan niyo po ba yung John 3:16? For God so loved you. Hindi niya sinabing for God loved the world. So loved. Kasi nandoon yung ating unworthiness na ginawa niyang worthy because of His begotten Son. Gaano mo yan naiintindihan? Pangalawang tanong, how much you understand His goodness? Gaano mo naiintindihan kung ang kanyang kabutihan sa iyong buhay? Pansin niyo po yung vision ng ating
Church, our purpose is to lead people to a personal relationship with Jesus Christ and to live Christian way of life, serving in love and happily what? Glorifying God. Hindi ka napipilitang gawin yan kasi bakit? Alam mo kung gaano kabuti sa iyo ang Diyos. And then kanina, okay, napansin ko yung ating pong 22nd anniversary theme, knowing, loving, walking in truth. Dahil bakit? Ang mga bagay na yan, nagbibigay kagalakan sa Diyos. Napaka-importante yung huli, walking in truth. Okay. Walking in truth. Yan po yung pinakamataas nating layunin sa buhay. Okay. Mabigyan ng karangalan, ng pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Bilang Kristiyano, pakinggan niyo po ito, ang pangalan ni Kristo ay laging nakataya sa ating buhay. Alam mo ba yun? Habang tayo gising, okay lang pag natutulog eh. Pero sa tuwing tayo gising, sa bawat segundo na tayo gising, nakataya ang pangalan ni Kristo sa buhay natin. Okay. Kaya nga, ito dapat ang panalangin ng mga pastor sa bawat isa sa inyo. Ito dapat ang iyong personal na panalangin. Ito dapat ang iyong panalangin sa iyong mga mahal sa buhay. Ang panalangin natin sa mga kapatiran sa pananampalataya. Ang alin pong panalangin? Tulungan nawa ng Diyos na mamuhay ng karapat-dapat bilang tinawag niya. Na ayon sa tulong ng kapangyarihan niya ay magawa ng bawat isa sa atin ang lahat ng mabubuting bagay dahil sa pananampalatayang nakikita sa gawa upang maparangalan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung ating dapat laman ng panalangin sa bawat isa. And bago ako magtapos, basahin ko lang sa inyo ang Daniel chapter 9, verse 1 to 19. Daniel chapter 9, ito yung panahon na kung saan ay sinakop o sakop ang bansang Israel at si Daniel ay naglilingkod sa hari ng Babylonia na si Dario. Okay. Ang bansang Israel ay hindi malaya, sakop ng Babylonia. Basahin ko po sa inyo. Noon ay unang taon ng pag-aari ni Dario sa Babylonia. Siya ay anak ni Xerxes at mula sa lahing Medo. Akong si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay propeta Jeremias. Take note, sariling bayan ng Diyos ang Israel, pero bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang pagkawasak? Tuloy natin, verse 3, dahil dito, buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at naupo sa abo. Nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at hiningi ko ng kapatawaran ng mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko, O Panginoon, dakila at kamangha-manghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Nagkasala po kami at nagpakasama. Naghimagsik po kami at sumumay sa inyong mga tuntunin at utos. Hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihang magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, lagi po kaming nasa katuwiran at kami hanggang ngayon nasa kahihiyan. Gayon din po ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, pati ang mga ipinatapon ninyo sa iba't ibang dako dahil sa kanilang kataksilan. Kami po, O Yahweh, ang aming mga hari, pinuno at magulang ay nahihiya sapagkat nagkasala kami sa inyo.
Panginoon naming Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik at pagsuway sa mga utos na ibinigay ninyo sa amin na inyong alipin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta. 11. Ang buong Israel ay nagkasala sa inyo, sumuway sa inyong kautusan at hindi nakinig sa inyong tinig. Dahil dito, ibinuhos ninyo sa amin ang mga sumpa na nasasaad sa aklat ng kautusan ng lingkod ninyong si Moises. Tinupad ninyo ang inyong sinabi sa amin at sa aming mga pinuno na kami inyong paparusahan dahil sa aming pagkakasala, sapagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad ng dinanas ng Jerusalem. Tulad ng nasusulat sa kautusan ni Moises, naranasan namin ang kapahamakang ito. Gayunman, Yahweh, aming Diyos, wala kaming ginawa upang maglubag ang inyong kalooban. Hindi rin namin tinalikuran ang aming kasamaan ni kinilala ang katotohanan ng inyong ipinahayag. Kaya pinarusahan ninyo kami dahil sa aming pagsuway, sapagkat kayo, o Yahweh na aming Diyos, ay matuwid sa lahat ng inyong gawa. Panginoon naming Diyos, ipinakilala ninyo ang inyong kapangyarihan mula nang ilabas ninyo ang inyong bayan mula sa lupain ng Ehipto hanggang ngayon. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa inyo. Kaya nga, O Panginoon, alang-alang sa inyong mabuting gawa, huwag na po kayong mapuot sa Jerusalem na inyong lungsod, ang inyong banal na bundok, dahil sa kasamaan namin at ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang inyong bayan ay ginahamak ng mga bansang nakapaligid sa amin. Dahil dito, O aming Diyos, pakinggan po ninyo ang pakiusap at daing ng inyong alipin at alang-alang sa inyo. Pansin niyo po, alang-alang sa pangalan ng Diyos na taglay ng Israel. Pansin niyo po yun. Kahabagan po ninyo ang inyong templong nawasak. O Diyos ko, pakinggan po ninyo kami. Masdan ninyo ang masaklap naming kalagayan at ang pagkawasak ng lungsod na nagtataglay ng inyong pangalan. Okay? Lumalapit po kami sa inyo, hindi dahil sa kami matuwid, kundi dahil sa kayo ay mabagin. Dinggin po ninyo kami, O Panginoon, patawarin po ninyo kami, O Panginoon, kahabagan po ninyo kami, O Panginoon, alang-alang sa inyo. Again, they bear the name of the Lord. Alang-alang sa inyo. Okay? Aking Diyos, wag na po kayong mag-atubili, yamang ang inyong lungsod at ang inyong sambahayan ay nakatatag sa ibabaw ng inyong kapangyarihan. Pansin niyo po, the more na sinusuway ng Israelita ang Diyos, the more napapahiya ang pangalan ng Diyos na taglay nila. At ito yung panalangin ni Pablo sa mga mananampalataya. At ito ang nais ng Panginoon na makita natin, mamuhay tayo ng karapat-dapat ayon sa pagkatawag ng Diyos. Makita sa ating buhay sa araw-araw ang ating pananampalataya sa ating mga gawa. At
kapangyarihan. Nawa ay magkaroon ng tunay na pamumuhay. Bunga ng aming pananampalataya. Bunga ng pananampalataya na pinagkaloob sa amin ng aming Panginoon. Para kalagay sa buhay namin. Maaaring kaya kami dumaranas ng ilahil. Maaaring dumaranas kami ng mga problema. Gaya ni panalangin ng Diyos. Maraming pagkakataon, bigas sa aming puso. Bigas sa aming puso. Alam na namin kung ano ang pinagbabawal ninyo, alam na namin kung ano ang pinagutos ninyo, pero mas pinipili namin ang ano gusto namin. Pero hindi kayo nagpapatayo. Hulo nyo kaming pinagtitiyagaan upang mahubog na maging kawamis ng aming Panginoon. Hindi ang tulungan nyo ang bawat isa na mamuhay at nagpaparapay. Nawa kaming mga leaders ng church nito, unang sa kakitaan sa aming pamumuhay, sa aming pananalita, laging nagpapanagay sa inyo. Nabalik namin sa inyo ang taas na papuri, salamat at pagpapanagay, pangalan, Amen.